Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Artemio. Emong na lang ang itawag niyo sa akin. 62 anyos na ako at gusto ko sanang ibahagi ang kwento ng aking buhay pag-ibig. Naniniwala kasi ako na kapupulutan ito ng aral. Lalo na at marami akong mga bagay na pinagsisisihan. Uumpisahan ko ang kwento noong dekada 80. 23 anyos pa lang ako noon at nakatira pa sa Mabalacat, Pampanga. Ayaw sa akin ng mga magulang ni Mercy, ang babaeng una kong minahal ng lubos. Masugid akong nanligaw kay Mercy at nahulog din ang loob niya sa akin. Pero kinailangan naming ilihim ang aming pag-iibigan. Konserbatibo ang mga magulang ni Mercy. Wala namang problema sa akin yun. Kaya lang, ayaw nila sa akin dahil laki ako sa hirap. Ang mga magulang ni Mercy lang ang kilala kong hindi rin naman mayaman pero may pagkamata pobre. At mataas ang ambisyon nila para sa kanilang mga sarili gamit ang kanilang mga anak. Pero sa kabila noon, itinuloy namin ni Mercy ang aming pagmamahalan. Dahil hindi tulad ng kanyang ama at ina, mabait si Mercy. Tanggap niya ako at hindi siya tumitingin sa laman ng aking bulsa. Siguro naman tulog na ang mamang at papang ni Mercy. Pwede ko na kaya siyang tawagin. Tawagin ko na nga. Lalamok na ako dito eh. Teka. Kukuha ko ng maliit na bato. Ay! 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 Sst! Sst! Huwag mo sabihin nakatulog na rin si Mercy. Teka. Ayun. Mercy! Mercy! Emong, Mercy! anong ginagawa mo dyan? Ako? Ano pa, hindi dinadalaw ka? Bakit? Anong bakit? Ba, ilang araw na tayo hindi nagkikita. Sinabi ko naman sa'yo nung nakaraan, abala ako sa mga pinapagawa ni na Papang. Ano ba yung mga yun? Basta, Mercy, di na ako natutuwa sa ginagawa mo sa akin ha. shh! Huwag kang maingay. Baka magising si na Papang. Eh kung lumabas ka kaya para makausap ako. Bukas na lang, Emong. Sige, ako na lang aakit dyan sa'yo. Oo na, lalabas na ako. Dalian mo! Shh! Doon tayo sa may malaking puno ha. Shh! Ayos. Ano ka mo? Merong ipapakilala sa'yo yung tiyahin mo? Oo. Inutusan ni Papang si Chang Honoria na maghanap ng mapapangasawa ko. Kaya ayan, nakakita naman si Chang. Galing daw sa ibang bansa. Mapera ang pamilya, edukado. Ano pa? Ewan ko. Yun lang ang sinabi ni Chang Honoria sa akin eh. Mapera, edukado. Pero hindi sinabi kung ano itsura. Pangit yan. Aba, hindi ko alam. Wala namang pinadalang larawan eh.
Ayaw ipakita sa yung itsura dahil walang itsura. Maklase talaga yung tsahing mong yan. Pagkatapos kong ipag-igib sa balon ng ilang beses nung nakaraang buwan, ganito yung gaganti sa akin. Alam naman niya may relasyon tayo eh. Hinaan mo nga boses mo. Bakit? Malayo naman tayo sa bahay niyo ah. Kahit na. Tahimik na ang paligid. Baka umabot sa bahay namin yung lakas ng boses mo. Teka, sandali Mercy. Parang Oh, hindi ko matansya yung kinikilos mo eh. ano? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso? Bakit ang lahi ng pagkakaupo mo? Lapit ako ng lapit sa'yo, usog ka naman ng usog. Nakakaalata na ako ha. Huwag mo sabihin, ayos lang sa'yo na ipinagkasundo ka ng mga magulang mo dyan sa edukado na yan. Eh baka nga mas mabuti pang sa iba na lang ako makasal, no? Ano? Kasi total, yung lalaking ipapakilala sa akin ni Chang Honoria matapang at handang harapin ng mga magulang ko. Di tulad ng iba dyan. Ang tagal-tagal na wala pa rin tapang ang apog. Mercy naman. Alam mo naman yung sitwasyon natin eh. Ang gagalaiti sa galit sa akin ng papang mo. Di ba ikaw na rin yung nagsabi sa akin na ilihin na lang natin yung relasyon natin? Kasi baka mapatay tayo ng papang mo kapag nalaman nilang ako yung nobyo mo. Ang lagay ganun-ganun na lang yon, Emong. Hindi ka man lang magagawa ng paraan para maging legal ang relasyon natin? Legal? Ano, gusto mo magpakasal tayo? Hindi, Emong. Ang ibig kong sabihin, legal sa mga mata ng mga magulang ko. Ah, Hindi lang ako nagsasalita, Emong, dahil gusto kong magkusa ka. Pero napakakupad mo. ako? Kailan mo ba haharapin ng mga magulang ko, Emong? Lalo na si Papang. Bakit ka pa kailangang harapin? Kung pwede ko naman talikuran. Anong sinabi mo? Talikuran? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin, Emong? Bakit ko naman gagawin yun? Sabi mo kasi. Sabay nating tatalikuran ng papang mo. Ha? Mercy, makinig ka. Kilala ko na ang mga magulang mo. Ipaglaban man kita sa kanila ng harap-harapan, hindi pa rin nila ibibigay ang kanilang basbas. Lalo na yung papang mo. Mas gugustuhin pa nung malibing ng buhay kaysa yung makasal ka sa akin. Hindi totoo yan. Totoo yun. Tignan mo nga, sila na yung naghahanap ng mapapangasawa mo. Kaya Mercy, ba't di na lang natin sila takasan? Takasan? Umalis tayo dito. Sumama ka na sa akin. Manirahan tayo sa malayong lugar. Masisiraan ka na ba ng bait? Baka. Di ko sigurado. Emong, Mercy, matagal ko nang naiisip to. Ito lang ang tanging paraan para magawa nating magsama ng panghabang buhay. Hanggat narito tayo sa bayan na to, hindi tayo magiging malaya. Kaya Mercy, sana pumayag ka. Sumama ka na sa akin. Gumawa tayo ng panibagong buhay. Ikaw lang at ako. Malayo sa mga taong gusto tayong paghiwalayan. Tony, ilang araw pinag-isipan ni Mercy ang suhestyon ko na magtana na lang kami. Halos araw-araw akong patakas na dumadalaw sa kanya para siya'y kumbinsihin. Nangako ako kay Mercy na gagawin ko ang lahat upang kami maging masaya. Buti na lang at pumayag din si Mercy. Pinili niya ang pagmamahala namin kesa sa sarili niyang pamilya. Nagpunta kami ng Cavite upang magsimula ng aming bagong buhay. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagpakasal din kami sa West. Malaking gulo ang ginawa namin. Pero alam ko namang wala ring magagawa ang pamilya ni Mercy, lalo na't legal na ang aming pagsasama. Lumipas sa mga taon, naging masaya naman ang pagsasama namin ng asawa ko. Nabiyayaan kami ng 2 anak. Gusto pa sana namin magkaroon ng pangatlo, pero hindi na kami pinalad. Ayos lang naman dahil kontento naman kami sa aming mga buhay. Kaya lang Tony, pagtuntong namin ni Mercy ng 50 anyos, tila doon na unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa aming pagsasama. Matanda na kasi kami. Kaya hindi na tulad ng dati ang aming pakikitungo sa isa't isa. Alam kong maiintindihan ako ng inyong mga tagapakinig,
Lalo na yung mga mag-asawang ilang dekada nang nagsasama. Oh, pre. Salamat sa pagpunta, ha? Mag-iingat kayo. Salamat, pre! Ingat, ha? Oo! Mabuti naman at natapos din kayong mag-inuman. Oh, merci. Di na kayo nahiya. Mag-aalas 3 na ng madaling araw, ang ingay-ingay nyo pa rin. Pati mga anak mo nagigising sa lakas ng tawanan nyo eh. Ikaw naman. Minsan ko lang makita yung kumpare kong yun. Alam mo naman balikbayan yung galing Saudi, di ba? Kahit na. Sigurado ako bukas may kapitbahay tayong pupunta dito para magreklamo. Kaya mo sila. Yan na. Oh, saan ka pupunta? Saan pa ba? E di sa kwarto. Matutulog. Aba. Ay paano tong kalat nyo? Mga bote, chichirya. At ano tong mga plastic na to? Bumili pa ba kayo ng pulutan? Hayaan mo na yan dyan. Bukas, ako na. Basta bukas na yan. Ay hindi pwede, Emong. Iligpit mo to. Ito naman. Antok na ako eh. Iligpit mo tong kalat mo. Eh kung gusto mo, ikaw na lang. Oo nga, mabuti pa nga ikaw na lang. Total, ikaw naman yung katat magligpit eh. Aba, Emong. Ikaw na. Ikaw na kasi. Bawi ako bukas, ha? Anong bukas? Ay, ilang oras na lang sisikat na ho ang araw. Maya. Akit na ako. Bye-bye. Aba, Emong! Hoy! Hindi mo ko kasambahay dito, ha? Emong! Ito talaga si Mercy. Mag-uutos pa. Alam na senglot na ako. Bala dyan. Linisin mo yung gusto mo. Sa wakas nakauwi rin. Sobrang traffic. Kala ko sa basta ako magpapalipas ng gabi. Dito na ako. Mercy! Oh, Emong. Ano ulam? May ginisang munggo pa dyan. Tsaka pritong isda. Pang sarap ah. Halika na, kumain na tayo. Ay, hindi na. Ikaw na lang. Tapos na kami kumain ng mga anak mo. Oh, pati mo ako inintay. Ba't kita hihintayin 9:09 na ng gabi? Na hindi ka nga nagpasabing gagabihin ka. Sige na, kumain ka na dun. Nasa lamesa yung tirang isda. Yung munggo nasa ref. Bahala ka na, ha? Nagbababad ako ng mga damit sa likod bahay. Teka, di ka ba talaga kakain? Mercy! Wala na naman ako kasabay kumain. Malamig na tong sinaing eh. Oh, saka tong munggo. Kanina pa ito nasa ref ah. Pati isda, malamig pa sa ilong ng pusa. Diyos, may talaga. Mercy, painit naman itong kanin at ulam. Mercy! Psst, huy! Mong ano ba? May ginagawa ako dito. Itong kanin malamig na eh. Anong gusto mong gawin ko? Painitin ko pa mula dito. Ba't di mo buksan yung kalan? Eh, paano yung munggo? Galing sa ref na. Mong ang tanda-tanda mo na. Kaya mo na yan. Paano ko iinitin tong ulam? Di tapat mo sa apoy. Bahala ka. Mercy! Pambihira. Kita na niya, pagod ako galing sa trabaho. Di man lang ako mapagsilbihan. Para walang asawa. Ba yan? Mercy, umusog ka pa dun. Nasa gitna ka na ng kama eh. Oh, ayan. Salamat ha. Oh, ano ba yan? Yung kumot nga, Mong. Huwag mong ipitin. Hindi ko iniipit. Talaga nakahawak ako. Pwes bitiwan mo. Bitin yung pagkakakumot ko. Oh. Anong bitin? Tignan mo naman ako. Nawala na ako ng kumot. Gaman ka masyado eh. Aray! Ba't mo biglang hinila yung kumot? Ano, ikaw lang nilalamig?
Wala na akong kumot, inangkin mo na lahat. Aray! Dapat lang ang kining ko. Kasi tsak naman na pagtulog na ako, ipasimple mong kukunin yung parte ko. Ibalik mo na nga yan. Paano hindi ko kukunin sa'yo? Nasa iyo na nga lahat. Alam mo bang madalas nang manakit yung kasukasuhan ko dahil sa lamig? Kala mo ikaw lang? Ako rin, no? Palibhasa wala kang paki sa asawa mo. Kaya hindi mo na inisip kung nakakumot pa ba ako o hindi. Basta ikaw masarap ang tulog. Alam mo mabuti pa, kumuha ka na lang ng sarili mong kumot. Ang dami-dami dun sa tukador eh. Balutin mo yung sarili mo hanggang sa masakal ka. Don! Kumuha ka dun! Ako pa talaga ang walang pake. Narinig mo ba yung mga sinabi mo sa akin? Kung para sa'yo wala akong pake, pues ikaw naman walang konsiderasyon. Walang respeto. Sarili mo lang iniisip mo. Ah, ganon. Makasarili ako. Oo, matagal na. Makasarili pala ha? Hala, sige. Aray! Ito ka matulog sa baba! Ano ba? Ayokong katabi ka! Huwag mo nga ako sipain. Lumabas ka ng kwarto! Naaalibad pa rin ako sa'yo! Ay, masakit ha? Labas! Talagang lalabas ako. Mamaya, takpan mo pa ng unan yung mukha ko pag tulog na ako eh. Uisit na matandang to. Kung kailan gurang na saka pa sumama yung ugali mo. Dami pang satsat, lumabas ka na! Oo! Sandali yung sinelas ko. Pakain ko sa ito eh. Tony, ilan lamang yun sa mga maliliit na bagay na hindi namin napagkakasunduan ni Mercy. Marami pang iba. Maliliit na bagay pero kapag pinagsama-sama mo, malaki ang epekto sa aming pagsasama. Hindi ko alam kung bakit ang bilis uminit ng ulo ng asawa ko. Napakagaling niyang manermon. Madalas buong araw ang itinatagal ng paglilitanya niya. Kaya naman naging eksperto na ako sa pambabaliwala. Pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Tiyak kasing mapapabilis ang buhay ko kung iintindihin ko pa ang mga pinagsasasabi ni Mercy. Samantalang siya rin naman ay hindi marunong makinig sa akin. Sa isip ko noon, normal lang ang nangyayari sa amin. Swertihan na lang siguro ang mag-asawang malambing pa rin sa isa't isa kahit puti na ang mga buhok at kulubot na mga balat. Nagkataon lang na hindi kami kabilang sa mga pinagpala. Tony, alam naman natin na kapag tumatanda na ang mag-asawa, natural lang na mabawasan ang lambingan. Lalo na ang pagsiping. Sa totoo lang, hindi ko na noon matandaan kung kailan kami huling naglambingan ni Mercy. Dumating kasi sa puntong diring-diri na sa akin ang asawa ko. Ang sabi, natural lang mawalan ng amor ang babae kapag nagkakaedad na. Nasa katawan na raw nila ang ganoong sistema. Pero iba kaming mga lalaki. Kahit tumanda na kami, nariyan pa rin ang aming pagkasabik sa lambing ng aming mga esposa. At nangungulila ako sa mga yakap at halik ni Mercy. Para sa kanya, hindi na magandang tingnan na umasta pa rin kami na parang mga bata. Hindi naman ako sang-ayon doon. Kasi kahit kita na sa aming balat ang paglipas ng panahon, hindi pa rin nagbabago ang tingin ko kay Mercy. Siya pa rin ang dalagang aking sinuyo at tinangay mula sa kanyang pamilya. Kaya parusa sa akin ang pandirihan niya. Hanggang sa isang bagay ang aking nagawa na siyang nagpabago sa takbo ng aming buhay. Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po. Kaya mo yun, Emang. Kaya mo yan.
Nandito na ako! Buti naman naisipan mong umuwi. Kala ko nakahandusay ka na sakali kung saan eh. Saan ka nakatulog, Aber? Sa beer house o sa bahay ng kaibigan mo? Pwede ba, Mercy? Hinaan mo nga yung boses mo, baka magising mga anak mo. Tsaka, masakit ang ulo ko, kaya wag na Paano hindi sasakit yan? Nakipag-inuman ka na naman sa mga kaibigan mo. Sa mga kaibigan mong wala namang mabuting ambag sa buhay natin. Wala, umakit ka na sa taas. Maligo ka na. Mamaya na ako aakyat. Pahingi na lang ako ng kape. Ay, magtimpla ka dun. Kita nang naglilinis ako dito sa sala eh. Mercy, pagtimpla mo na lang ako ng kape. May ginagawa nga ako, Emo. Kahit ngayon lang. Pambihirang lalaki to. Oh, ayan. Nakautos to. May kailangan ka pa ba? Sabihin mo na bago ako bumalik sa paglilinis. Dahil pag ako naglinis na ulit, ayoko nang iistorbohin mo ko. Oh, may kailangan ka pa ba? Wala na. Mabuti naman. Mercy, O ano? Ano nga? Ang tagal naman, oh. Kasi nagpalipas ako ng gabi sa isang apartel. Oh, tapos? May kasama akong ibang babae. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung sino siya, anong pangalan, ilang taon. Basta nagtatrabaho siya doon sa pinuntahan namin beer house. Hindi ko alam kung ano nangyari pero nagdesisyon akong kunin yung serbisyo niya. Mabilis yung pangyayari, Mercy. Nasa inuman lang kami noon. Tapos ayun, nauwi kami sa portel. Bumigay ako sa tukso. Nawala ako sa sarili ko. At pinagsisisihan ko na gawa ko, Mercy. Kaya agad ko sinabi sa iyo ang totoo. Mercy, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko para gawin yun. Mercy, patawarin mo ko. Mercy, wag mo akong talikuran. Mercy, kausapin mo ko. Mercy, magsalita ka. Mercy. Huwag mo akong hawakan. Mercy, kausapin mo ko. Magsalita ka naman. Mercy, wag mo akong talikuran lang. Ay! Oh, Mercy naman! Huwag ka mamato, delikado yan. Mamahalin yung vase na yun, ah! 3 dekada, Emong. 3 dekada. Binigay ko sa'yo ang 3 dekada ng buhay ko. Sinuway, sinaktan ko ang mga magulang ko para sa'yo. Tapos ganito lang? Ganito mo lang tayo tatapusin? Tatapusin? Ano tatapusin? Wala akong tinatapos, Mercy. Kaya nga ako nagtapat agad sa'yo dahil sobra kong pinagsisihan yung nagawa kong pagkakamali. Hindi ko kayang maglihim sa'yo, Mercy. Makonsensya akong tao, alam mo yan. Kaya nga umamin ako, tumingin ang kapatawaran mula sa'yo, di ba? At sa tingin mo magagawa kong patawarin ka ng ganun-ganun lang? Dapat ko bang ipagpasalamat na agad kang umamin sa nagawa mo? Mercy, mag-asawa tayo. Hindi mo ako pwedeng basta iwan na lang. Yun na nga eh. Mag-asawa tayo. Hindi mo ako pwedeng lokohin na lang ng ganito. Dala lang ako ng tukso, Mercy. Panandali ang tukso. Wala naman akong karide. Hindi ako babaero. Isang gabing pagkakamali lang ang lahat ng yon. Magsalita ka, kala mo napakagaan lang ng kasalanan mo? Punto ko dito, huwag tayong maghiwalay dahil lang sa isang babae hindi ko naman kilala. At wala na akong bala kilalanin pa. Kahit tanungin mo kung anong itsura niya, hindi ko may papaliwanag ng maayos. Mong tanga ka ba? Wala akong paki kung kilala mo, hindi yung babae. Sumibing ka pa rin sa iba, pinagtaksilan mo pa rin ako. May kasalanan mo rin naman kasi. Anong sabi mo? Anong kinalaman ko sa kalandian mo? Wala ka nang pakialam sa akin. Hindi ko na nga matandaan kailan mo ko huling niyakap at tinagkan. Hindi mo na ako inahalikan bago ako umalis. Hindi mo na ako inihintay kumain ng hapunan. Para na lang tayo magkaibigan na lang kung tutuusin. Naganap lang ako ng kaunting kaligayahan, Mercy. Kaunting lambing na matagal mo nang hindi na ibibigay sa akin. Kapal ng mukha mo?
Naghahanap ka ng lambing? Itinanong mo ba sa sarili mo kung kalambing-lambing ka? Paano ko gaganahan sa'yo wala ka rin paki sa'kin? Kung tratuhin mo ako, ikala mo nakalibre ka ng kasambahay. Nirereklamo mong wala kang kasabay kumain. Anong oras ka na umuuwi? Kung saan-saan ka pa nagpupunta kaysa umuwi agad. Napagod na akong kakaantay sa'yo sa loob ng ilang taon, kala mo ba? At saka utang na loob, Emong, higit 50 na tayo. Gusto mo lumingkis ako sa'yo na parang 25 anyos lang ako? Oy, bakit hindi? Lintik na to. Ipapasa mo pa sa akin ang sisi? Ayan! Yan ang problema sa'yo! Panahon lang ang lumipas, pero pati kalidad ng pagmamahal mo kumupas na rin. Manahimik ka! Ano-ano pang dinadahilan mo? Taksil ka lang talaga! Wala na, Emong! Sinira mo na ang pagsasama natin. Wala na akong tiwala sa'yo. Pero Mercy, patawarin mo ko. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Ayusin natin ang pagsasama natin. Mercy! Bawag mo Mercy! ako malakan! Mercy! Mamili ka, Emong. Magkukusa kang mag-iimpake? O ako ang aalis ng bahay kasama sina Abet? Mercy naman. Mamili ka! Mercy! Dahil buo na ang desisyon ko. Maghihiwalay na tayo! Maghihiwalay na tayo! Tony, sa mga sumunod na araw at mga buwan, bukod sa inuusig ako ng matinding pagsisisi, talagang ipinaramdam sa akin ni Mercy ang kanyang matinding galit. Hindi na niya ako tinitirhan ng pagkain. Hindi na niya nilalabhan ang mga damit ko. Hindi na niya ako isinasama sa mga plano nila ng mga anak namin. Una siyang natutulog, una ring nagigising. Halos wala akong makausap sa bahay namin. Lalong naging malamlam ang aming pagsasama. Daig pa namin ang mga estranghero sa isa't isa. Sinubukan kong humingi ng tawad sa kanya sa iba't ibang paraan. Pero galit at panunumbat lang ang natatanggap ko mula sa kanya. At sa paglipas ng mga buwan, tuluyan ang nawala sa akin ang aking asawa. Nasaan na ba yung babaeng yun? Alas 10 na wala pa rin ah. Pa? Oh, Pa, anong ginagawa niyo dito sa labas? ano pa? E di hinihintay yung magalimong nanay. Baka mamaya pa yun dahil nagpunta sa birthday party nung ka-church niyang malapit sa kanya. Ka-church? Sinong ka-church yan? Babae o lalaki? Babae. Sigurado ka babae? Kaya halika na sa loob pa, baka mamaya pa yun si Mama. Pasok na kayo sa loob kasi malamok dito oh. Tawagan mo nga. Tanong mo anong oras makakauwi. Kailangan ba niya ng sundo, mga ganun? Malamang ihahatid naman nila si Mama. Sigurado ka? Oh, eto na yata si Mama Kotse ni Tito Jimmy yan Ano? Sinong Jimmy? Kasamahan din ni Mama sa simbahan. Siya yung madalas maghatid kay Mama. Ay, mabait yun. Oo nga pa, si Tito Jimmy nga. Yan na pala si Mama Salamat sa pagdating. Tinamaan ka ng magaling ah. Baka anong oras ka na makauwi sa inyo? Sus, ano ka ba? Ayos lang yun. Mas importante sa akin, yung ligtas ka. Ba talaga nga naman oh. Mercy! Emong, anong ginagawa mo dyan sa labas? Ikaw? Anong ginagawa mo kasama lalaki yan? Sino yan? Kaibigan ko, si Jimmy. Emong magandang gabi. Oh, ba't alam mo pangalan ko? Kilala mo ako? Nakikwento ka sa akin ni Mercy. Ah, talaga? Ano? Puro pangit ba sinabi niya sa'yo? Jimmy, mabuti pa mauna ka na. Oo, mauna ka na. Sige. Emong, Oo, nulit ko lang sinabi mo. Jimmy, sige na. Usap na lang tayo bukas, ha? Sigurado ka? Ayos ka lang? Oo naman. Maliit na bagay. Sige na. Sige, tawagan mo ako pag may kailangan ka. Hoy. Pwede ba, Emong? Manahimik ka na lang dyan. Tulog na yung mga kapitbahay kaya huwag kang gagawa ng gulo. Ako pa talaga gagawa ng gulo ah. Mercy? Ay, sige na, Jimmy. Ingat ka, ha? Halika nga dito, Emong. Teka, kakausapin ko pa Pumasok yung... ka na sa loob. Sino yung Jimmy na yun, Mercy ha? At kailan ka pa niya hinatid-hatid gaya kanina? Para sabihin ko sa'yo, wala kaming relasyon. Malapit kaming magkaibigan, oo. Yun lang at wala nang iba.
Kaya wag mo kong itulad sa'yo na isang manloloko. Ha, talaga? Malapit na kaibigan? Malapit na kaibigan lang? Sigurado ka? Oo, bakit? Sinong niloko mo, Mercy? Nakita mo ba yung ngiti mo sa kanya? Hindi ganun magngitian na magkaibigan lang. Kumukuti-kuti tap yung mga mata mo. Halos ipaypay mo yung mga pilik mata mo. Iba magkaibigan lang? Aba, hindi ko na kasalanan kung malisyoso ka. Palibhasa takot ka sa sarili mong multo. Iba si Jimmy sa'yo, Emong. Tapat siyang tao, marunong makinig, magaling magpayo. Mas naiintindihan pa niya ang mga saloobin ko kaysa sa'yo na sarili kong asawa. Yan. Ano? Hindi pa ba panloloko yan? Anong sasasabi mo? Eto ha, gustahan tayo. Alam mo na ang lahat tungkol sa Jimmy na yan. Mukha. Oo. Dahil hindi tulad mo, wala siyang tinatago sa akin. Alam mo rin siguro saan siya nakatira, paborito niya pagkain, anong mga hilig niya sa buhay, siguro pati mga kamag-anak niya nakilala mo na. Tama ako, no? Tama ako, di ba? O, ano naman ngayon? Yun! Oh. Wala pa rin kaming relasyon. Wala pa! Pero iniisip mo na sana meron. O di kaya sana siya na lang yung mas una mong nakilala. Wala akong iniisip na ganyan. Sus, mas masahol ka pa sa akin, Mercy. Mas masahol ka pa sa akin. Hoy! Wala kang karapatan pagsalitaan ako ng ganyan. Ako, umawak lang ako ng ibang babae. Isang beses lang. Pero hindi ko siya kinikilala. Hindi ko siya minahal. Pero ikaw, hindi man kayo nag-shipping, pero binibigay mo na ang puso mo sa kanya. At huwag mo nang ikaila yun. Alam mo sa sarili mo, gusto mo si Jimmy. Dahil kung hindi mo siya gusto, hindi ka sasama sa kanya at hindi mo siya ikukumpara sa akin. O di ba mas malupit yan? Pambihira ka naman, Mercy. Ilang buwan ko nang pinaparusahan ang sarili ko dahil sa nagawa kong mga pagkakamali. Maasa ako na maaayos pa natin to. Pero yun pala sinasamantala mo yung pagkakataon. Ginamit mo yung kamalian ko para ibaling sa iba yung pagmamahal mo. Tony, ilang buwan pa ang lumipas. Tuluyan na rin kaming naghiwalay ni Mercy. Sila ng mga anak ko ang naiwan sa bahay na naipundar namin. Ako ang siyang naghanap ng apartment. Hindi ko akalain na sa edad kong malapit ng magsisenta ay mawawalan pa ako ng asawa, pati na rin ng tirahan. Dahil hindi na talaga kami nagkasundo ni Mercy. Kasi hindi lang siya ang galit sa aming dalawa. Pati ako ay may dahilan na rin para walang sawang makipagbangayan sa kanya. Oo, magkaibigan lang sila nun Jimmy. Pero Tony, aminin na natin, ganyan naman talaga ang galawan ng mga babae. Kung kaming mga lalaki ay nagtataksil gamit ang aming katawan, ang mga babae gamit ang kanilang puso. At alam ko, sigurado ako, nahuhulog na si Mercy sa ibang lalaki. At mas masakit yun kasi puso na ang usapan. Hindi lang basta isang gabi na pampalipas oras lang. Tony, buti na lamang at malalaki na ang mga anak namin ni Mercy. Nasaktan sila sa naging hiwalayan ng kanilang mga magulang, pero malawak ang kanilang pang-intindi. Hindi sila nagtanim ng sama ng loob sa amin ni Mercy. Sa halip ay lagi nila akong binibisita at dinadalhan ng kung ano-ano. At masaya na ako doon. Ang mahalaga naman sa akin ay maayos ang relasyon ko sa aking mga anak. Pero kay Mercy, malabo na. Dahil sa tuwing nagkikita kami kapag may okasyon, hindi pwedeng hindi kami mag-away. Kami yung dalawang taong hindi pwedeng magsama sa iisang lugar dahil tiyak na mauuwi kami sa bangayan. Wala sa amin ni Mercy ang nagpapatalo.
Lalo na nung nalaman kong tama ang aking hinala. Higit 1 taon matapos naming maghiwalay ni Mercy, nauwi nga sa isang relasyon ang pagkakaibigan nila ni Jimmy. Mga traidor, mga sinungaling. At ang kinaiinis ko pa, kahit lumipas na ang mga taon, naging matibay ang kanilang relasyon. Bagay na lalong nagpalalim ng galit ko sa dati kong asawa. Ano pa? May gusto ka pa bang kainin? Sabihin mo lang ah. Ay, naku nak, hindi na. Ayos na ako dito. Busog na nga ako eh. Puti naman po. Teka nga. Kanina pa tayo dito sa restaurant. Dami-dami na nating napagkwentuhan. Bakit mo nga pala ako niyayang lumabas ha? Bakit? Meron ka bang magandang ibabalita sa akin? Wala naman. Alam niyo naman na engaged na ako kay Charlie, di ba? Oo. Pero tuloy na yung kasal pa ha. Meron na kaming napiling petsa. Talaga? Mabuti naman at ang tagal-tagal ko nang iniintay ang petsa ng kasal mo. Pati simbahan okay na rin. Mabuti. Maliit lang naman yung kasal namin. Mga nasa 60 katao lang yung bisita. Tapos yung simbahang napili namin, malapit lang din dun sa reception. Mabuti kung ganun. Para hindi mahirap para sa mga bisita ang bumiyahe. Pa. Gusto ko sana kayong formal na tanungin kung pwede niyo akong ihatid sa altar. Shh, bata ka. Anong formal na tanungan pa yan? Di mo kailangan magtanong. Matik yan. Ako naman talaga ang dapat magkatid sa iyo sa mapapangasawa mo, di ba? Thank you, pa. Sunod, thank you. Hoy, Ambet. Tatay mo ako. Hindi ako kung sino lang. Alam ko naman yun, pa. Pero syempre, gusto ko lang din gawing espesyal yung pag-iimbita ko sa inyo. Ikaw talaga, oh. Pupunta ako sa kasal mo, anak. Hindi pwedeng mawala ako. Dahil ako ang siyang magpapasa kay Charlie, dun sa nobyo mo, ng mga responsibilidad ng pag-aalaga sa iyo. Alam ko po, pa. Teka. Teka. Bakit, pa? Yung mama mo. Si Mama? Oo. Pupunta ba siya? Syempre naman po, pa. Tulad nyo, hindi pwedeng wala si Mama. May asungot. Ang asungot. Yung Jamie ba yon? Si Tito Jimmy. Tito Jamie. Syempre, invited din siya, no? Ano? Ba, hindi pwede. Pa, Hindi ako pumapayag. Huwag mong papupuntahin yung Jamie na yan. pero pa, nobyo siya ni Mama. Wala akong pakialam. Ayoko siya makita sa kasal mo. Bawal siya doon. Para sa pamilya lang natin ang okasyon na yon. Pa naman, wag naman kayong ganyan. Malapit din po sa akin si Tito Jimmy. Pwes ilayo mo. Mabait naman po yung tao. Paano ka nakakasigurong tao yon? Pa. Ay, basta. Ayoko naroon ng nobyo ng nanay mo. Kapag pinilit mo, hindi na lang ako pupunta. Pa naman. Mamamili ka. Yung tsuwariwap ng nanay mo o sarili mong ama. Pa, huwag ka namang makasarili. Ba ako pa ngayon makasarili? Ano tawag mo sa nanay mo? Alam mo, mabuti patawagan mo si Mercy. Tawagan mo. Si Mama? Tawagan mo, dali. Tawagan mo. Oo, teka na. Dalian mo. Ito na nga. Yan mo. Lakas mo. Speaker po? Oo, i-speaker mo. Hello, Nak? Hoy, Mercy. Emong? Huwag mong mapapunta-punta yung kalaguyo mo sa kasal ng anak ko, ha? Anong kalaguyo? Hoy, hiwalay na tayo bago pa naging kami ni Jimmy. O, sige, kwento mo sa pagong. Basta hindi ako pumapayag na nandun siya. Aba, hindi po pwede yung sinasabi mo. Bukod sa mahalaga si Jimmy sa buhay namin ng mga anak ko, isa siya sa mga sponsors ng kasal ni Ambet. Naglabas ng pera yung tao tapos hindi siya invited. Ambet, Po. totoo ba yun? 70,000 pa. Anak ka nang. Hoy, Emong, kung ayaw mong makita si Jimmy, ikaw na lang ang hindi pumunta. Ma, wag naman ganun. Aba, kausapin mo yung magaling mong tatay. Dahil Ambet, pag hindi mo pinapunta si Jimmy, wag mo na ring asahang sasamahan kita. Ano? Mabuti pa nga kung ganun. Ako naman na maghahatid kay Ambet sa altar eh. Ano ba papel mo? Hoy, nanay ako ni Ambet. At tatay naman ako, bakit? Kasama rin ako sa maghahatid. Kalahati lang ng biyahe. Ako dulo-dulo, mula umpisa hanggang altar. Kaya wag ka na, Mercy. Magsama na lang kayo ng Jimmy mo. Total, mas mahalaga siya kaysa sa anak mo. Baka walang hiya mo talaga. Manira ka kahit kailan. Ako walang iya.
Sino sa atin ang may karelasyon ngayon? Sige nga. Hindi ko sabi kalaguyos eh. Tama na nga! Tama na! Sobra na kayong dalawa eh. Kasal ko yun, ma, pa. Isang beses lang mangyayari yun sa buhay ko pero mas iniisip nyo pa rin yung mga sarili nyo. Eh, ang tatay mo nag-umpisa eh. Nanisip pa nga. Ang mabuti pa, pareho na lang kayong wala. Kasi kung hindi nyo kayang iisang tabi yung mga sarili nyo alang-alang sa akin, mabuti pang mag-isa na lang akong magpapakasal. Kasi sa pagkakaalam ko, mga taong tunay na nagmamahal sa amin ni Charlie ang imbitado. Hindi pwede yung mga taong gustong unahin ang pansariling kaligayahan. Kaya kung hindi kayo magkakasundo, ma, pa, wag na lang kayong pumunta sa kasal ko. Abangan nyo na lang yung mga i-upload naming litrato. Tony, ang sama namin ni Mercy bilang mga magulang. Kahit nasaktan na ang aming anak, inabot pa rin ang ilang linggo bago kami nagkasundo. Ang bunso naming anak ang kumausap sa amin para kaming magising sa katotohanan na dapat ay mas mahalaga ang kaligayahan ni Ambet. Pinaka-importanting araw yun sa buhay ng panganay naming anak. Kaya kung kailangan naming magpanggap na magkaibigan ni Mercy, gawin namin. Dahil kung hindi, habang buhay nang magkakaroon ng lamat ang relasyon namin sa isa naming anak. Kaya kalaunan, pumayag din kami ni Mercy na makita ang isa't isa sa kasal ni Ambet. Nangako kami sa mga anak namin na kukontrolin namin ang aming mga sarili para mairaos ng matiwasay ang espesyal na okasyon na yun. Ginawa ko talaga ang makakaya ko para pigilan ang aking galit nung muli ko makita si Jimmy. Bumawi na lang ako sa pag-inom ng samot-saring alak pagdating sa reception. Good evening, everyone. My name is Camille. Pinsan ako ni Ambeth. And according sa bride, pwede raw kayong mag-request ng song sa amin while you're enjoying your dinner. Kahit sulat na lang sa tissue. Yes. Pakisamahan na rin ng 100 pesos. Hindi po joke yon. Alin kaya dito ang pinagkamita sa pera ng Jamie na yon? Namasya na itong red wine. Masarap pa naman. Gusto mo pa nun? O sige, sandali ha. Ikukuha kita. Antayin mo lang ako. Damihan mo ha. Salamat. Tignan mo to si Mercy. Kung pagsilbihan tong si Jamie, kala mo asawa niya. Samantalang tong si Jamie naman, kung makautos kay Mercy, napakawalang galang. Ba nakakita ni Mercy dyan sa lalaki yan? Mukha namang mapera lang. Mas gwapo pa yung pako dyan. Ay, si Mercy sa Bupayerya. Maasar nga ng kaunti. Napakasiba naman ang kasama mo. Anong ginagawa mo dito? Dito, kukuha ng pagkain. Bakit? Pagmimiari mo ba to? Ang lawak-lawak nung kuhaan ng pagkain. Sa akin ka pa talaga tumabi? Huwag mo sabihin gusto mong makipag-away sa akin ngayon. Dito talaga, sa harap ng mga bisita. Nasa na plano ko eh. Pero nagbago isip ko. Nagbago daw isip. Ay, umusog ka nga. Kukuha ko ng kanin. Mercy. Umusog ka pa. Kaharang kay. Mercy. Mercy, pumunta ako banda rito kasi gusto kitang makita ng malapitan. Pinagsasasabi mo dyan. Nakainom ka na, Emong. Ang mabuti pa, lumabas ka muna at magpababa ng tama. Mercy, Ano? masaya ka ba? Ano bang tanong yan, Emong? Malamang. Kasal na ang panganay natin eh. Hindi yun. Masaya ka ba dun sa Jimmy na yun?
Hoy, Emong. Seryoso ako marami ka nang nainom. Bumalik ka na nga sa upuan mo, mabuti pa. Sagutin mo ako, Mercy. Hindi ko papatulan kung ano man yung gusto mong gawin. Nagtatanong lang ako. Wala akong masamang binabala ko gustong palabasin. Gusto ko lang makipag-usap ng normal sa'yo. Hindi mo ba kayang pagbigyan yun? Kasal ni Ambeth. Ceasefire muna tayo. Ano bang kailangan mo, Emong? Sagutin mo lang ako. Masaya ka ba kay Jimmy? Oo. Mabait ba siya sa'yo? Oo. Hindi ka naman ba niya sinasaktan? Ay, hindi At hindi ako papayag sakali mang maisipan niyang gawin yun. Pero hindi. Hindi siya mapanakit na tao. Tinatrato ka ba niya na parang Reyna? Emong, saan ba patungo tong usapan na to? Kasi tignan mo, nagpakuha siya ng pagkain sa'yo. Diba dapat siyang kumuha ng pagkain para sa'yo? Tignan mo nga hindi ka man lang niya magawang lingunin dito. Masyado siyang tutok sa kausap niya. Hindi niya alam na yung nobya niya kausap na ang dating asawa nito. Ano naman ngayon kung magkausap tayo? Wala tayong ginagawang masama. Walang mali siya. Hindi seloso si Jimmy. Nako, yan ang isa pa niyang pagkakamali. Kung singganda mo ang kasama ko, babantayan ko lahat ng lalaki dito. Alam mo, Emong, Oh. lasing ka na nga. Hindi mo na alam kung anong sinasabi mo. Kita mo nga, Oh. nagawa mong kausapin ng mortal mong kaaway. Diyan ka na. Babalik na ako doon. Mercy, sandali. Emong, tama na. Masyado nang mahaba ang pag-uusap natin. Kala ko ba walang mali siya? Emong, hindi ko alam kung anong pakay mo pero inuulit ko. Masaya ako kay Jimmy. Inaalagaan niya ako at binibigay niya sa akin kahit mga bagay na hindi ko kailangan. Pwes, Mercy, hindi ako masaya. Hindi ko na problema yun, Hindi ako Emong. masaya para sa'yo. Alam mo bakit abot langit ang galit ko sa'yo, Mercy? Kasi may iba ka na. Kasi pinagpalit mo ako sa ibang lalaki kayong mahal na mahal pa rin kita. Emong, ano pang kalokohan yan? Mahal pa rin kita, Mercy. Kahit taon na ang lumipas, hindi nabawasan ang pagmamahal ko para sa'yo. Tama na. Hindi na maganda ang takbo ng usapan na to. Mercy, Hiwalay na tayo, kasal Emong. pa rin tayo. Asawa pa rin kita. Sa papel, oo. Pero wala na tayong O ugnayan. hindi ibalik natin. Utang na loob naman, Emong. Huwag mo na akong guluhin. Pero hindi mo masabi-sabing hindi mo na ako mahal. Ay, Diyos ko po naman. Mahal mo pa ako, hindi ba? Hindi na. Ay, Emong, ganito na lang, ha? Itigil mo na to. Matagal na tayong tapos. May bagong buhay na ako. Kasama ko na si Jimmy at masaya na kami. Sana tanggapin mo na yun. Kalimutan na natin ang nakaraan at pare-pareho na tayong umusad. sige Mercy. Hayaan muna kita sa ngayon. Pero itaga mo sa bato. Maghihiwalay din kayo ni Jimmy. At pag nangyari yun, alam mo na kung saan ka pupunta. Emong, Balikan na kasi tayo. Ano? Tama man o mali. Wala na tayong dapat ikatakot. Alam mo kung bakit? Dahil nagawa na natin ang pinakamaling desisyon sa tanang buhay natin. At yun ay nung pinakawalan natin ng isa't isa. Mercy. Iniwan mo na ako noon. Kaya Tony, totoo ang inyong narinig. Mula noon hanggang ngayon, si Mercy lang ang bukod tanging minahal ko ng lubos. May mga nakakasama akong ibang babae, ilang buwan, matapos kaming tuluyang maghiwalay. Pero pampalipas oras lang ang mga yun. Panakit butas, ika nga. Naghahanap lang ako ng pwedeng mag-alis ng aking kalungkutan kahit ilang oras lang. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko pa rin makasama ang aking asawa. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya at bumawi sa lahat ng mga mali ko. Kaya nananalangin akong maghiwalay na sila ni Jimmy.
para maaari ko na ulit isingit ang aking sarili sa buhay ni Mercy. Dahil payo rin ng mga anak ko, maghintay lamang daw ako. Huwag ko raw sirain ang kaligayahan ng kanilang ina dahil tiyak na mas lalo lamang lalayo ang loob sa akin ni Mercy. Ang importante, naiparating ko na sa kanya ang katotohanang matagal ko nang kinikimkim na siya at siya lang ang babae para sa akin. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.